Bago tayo magsimula, gusto ko lang batiin ang bagong miyembro natin ngayong buwan. Shout out sa iyo Frank Paglinawan Jr. Maraming salamat sa pagsali sa membership natin at sa patuloy niyong pagsuporta. Dito muna tayo sa mismong gitna ng Demon Cult kung saan ang atmosfera ay parang isang bombang handa ng sumabog dahil sa isang nagaganap na bitay. Isang dambuhalang kumpol ng tao ang nagtipon-tipon para saksihan ang pagbagsak ng isa sa mga disipulo ng Demon Lord. Sa gitna ng entablado, hawak ni Gogo ang isang scroll at binasa ang hatol ng may napakalamig na awtoridad. Wika ni Gogo, nagsagawa si Guanpyong ng ipinagbabawal na sining ng paghigop ng internal energy ng iba sa kabila ng pagiging disipulo ng Demon Lord, at nagdulot ng internal na kaguluhan sa pamamagitan ng pagtataksil. Para sa kanyang mga kasalanan, ang simpleng pagpapakulong sa kanya ay hindi sapat. Gayunpaman, sa pagsasaalang-alang sa lahat ng kanyang nagawa para sa kulto hanggang ngayon pati na rin ang kanyang posisyon bilang disipulo ng Demon Lord, napagpasyahan na siya ay papatayin sa pamamagitan ng pagpugot ng ulo sa halip. Napakalupit na sandali, dahan-daang ipinatong ni Guanpyong ang kanyang ulo sa mesa habang ang lahat ay nakamasid ng may tindi ng kaba. Sa isang iglap, nagbigay ng signal si Gogo at iwinasiwas ng executioner ang kanyang dambuhalang talam para pugutin ang ulo ni Guanpyong. Yanig ang buong paligid sa tindi ng kaganapang ito. Ngunit matapos ang araw ng pagbitay kay Guanpyong, isang nakakangilabot at nakakagulat na tsismis ang mabilis na kumalat sa buong kulto. Samantala, sa loob ng Heavenly Demon Divine Cult Military Office, isang mensahero ang mabilis na pumasok ng may dalang apurahang ulat para sa General Strategist. Sigaw ng mensahero, mayroong apurahang ulat, General Strategist. May mga tsismis na mabilis na kumakalat na ang Penal Lohol Master ang unang disipulo ng Demon Lord at ang tunay na First Young Lord. Literal na napatigil ang mundo sa tindi ng rebelasyong ito. Ngunit si Hoyosong ay nanatiling kalmado habang sinusuri ang sitwasyon. Sabi ni Hoyosong sa kanyang isip habang naniningkit ang mga mata sa tindi ng realisasyon, mukhang kumikilos na ang Third Young Lord. Napakabangis. Mukhang ang entablado ay handa na para sa dambuhalang plano ni Sorayang na yayanig sa buong hierarchy ng Divine Cult. Hinarap ni Hoyosong ang kanyang tauhan ng may napakakalmadong tono at binitawan ang dambuhalang utos na yayanig sa buong kulto. Wika ni Hoyosong, sabihin sa bawat organisasyon sa loob ng kulto na, ang Demon Lord lang ang nakakaalam kung bakit ang Penal Lohol Master ay kasalukuyang nasa kanyang posisyon at hindi na niya disipulo. Ano man ang nangyari sa nakaraan, hindi na siya nasa posisyon kung saan maaari siyang makipagkumpetensya para sa succession. Kaya dapat mag-focus na lang ang mga miyembro ng Divine Cult sa kanilang sariling mga tungkulin. Napakalupit na revelasyon. Naglabas ng anunsyo ang military office, pero ang mga tsismis ay hindi naging madaling pakalmahin. Hindi tiyak ang pinagmulan ng tsismis, pero ito ay masyadong nakakagulat para sa lahat. Literal na napatigil ang mundo ng bawat isa habang nagtatanong kung magsisimula muli ang labanan para sa trono, na muling maglalagay sa Divine Cult sa dambuhalang kaguluhan. Samantala, sa loob ng isang bar, ang usapan ay mas matalas pa sa talam ng espada. Wika ng mga taong nag-uusap, ang nakakatakot na Penal Lohol Master na yan ay disipulo pala ng Demon Lord. Hindi ba't nakakagulat yon? Bumanat naman ang isa pa, akala ko ang Third Young Lord na ang siguradong magiging successor. Anong mangyayari ngayon? Dagdag pa ng isa, ang Penal Lohol Master at ang Third Young Lord, ha? Siguradong magiging matindi ang kompetisyong yan. Napakabangis. Ang tsismis na ito ay parang matamis na musika sa pandinig ng mga nagbabalak sa dilim, kaya gaya ng inaasahan, hindi nagtagal at nagsimula ng kumilos ang mga taong ito para sa kanilang sariling interes. Lumipat ang eksena sa loob ng Heavenly Demon Divine Cult Penal Lohol. Kasalukuyang nagsusulat ng liham si Gogo habang ang liwanag ng kandila ay sumasayaw. Sa isang sandali, naramdaman ng Hall Master na may isang dambuhalang presensya na dahan-daang lumalapit sa kanya. Wika ni Gogo, sino yan? Sabi ni Gogo sa kanyang isip habang naniningkit ang mga mata sa tindi ng kuryosidad, isang napaka-advanced na stealth technique. Yanig ang buong silid nang biglang lumitaw ang isang misteryosong lalaki mula sa kawalan. Wika ng lalaki, hindi ko na inaasahan ang anumang mas mababa sa iyo. Mayroon kang kamangha-mangha na pandama. Nagawa rin akong maramdaman ni Jin Guanyong, pero medyo mas mabagal siya.
Sa kabilang banda, hindi man lang nalaman at naramdaman ni Guanpyong hanggang sa kinausap ko siya. Iba ka, ikaw ang kauna-unahang nakakita sa aking stealth technique ng ganito kabilis. Napakalupit. Mukhang ang paglitaw ng misteryosong aninong ito ay mitya ng isang panibagong panganib na susubok sa tatag ni Gogo sa loob ng Pinol-Lohol. Literal na napatigil ang mundo ni Gogo sa tindi ng gulat nang makita ang kanyang bisita. Sabi ni Gogo sa kanyang isip habang naniningkit ang mga mata sa tindi ng pagkamangha, ang lalaking iyan ay ang physician ng 4th Young Lord Hong Yuumon, si Shinwi. Isang tao na hindi bihasa sa martial arts ay nakapasok sa gusaling ito. Hindi ko alam kung ano ang maaaring ginawa niya, pero nagbago na siya. Agad na tumayo si Gogo at nilapitan si Shinwi nang may dambuhalang presensya. Wika ni Gogo, ikaw, hindi ba't ipinadala ka sa grain cleaning group matapos ang 2 buwang pagkakakulong? Oo, ganoon nga, tipid na sagot ni Shinwi nang may napakakalmadong tono. Bumanat muli si Gogo nang may awtoridad habang sinusuri ang bawat galaw ng kaharap. Wika ni Gogo, ang pagpasok ng palihim sa opisina ng Pinol-Lohol Master, ano ang sinusubukan mong gawin? Napakalupit na kumpiyansa ang ipinakita ni Shinwi. Wika niya, huwag kang mag-alala. Hindi ako ganoon kabobo para magsimula ng laban sa isang kasing galing mo. Narinig ko lang ang isang interesanteng chismis, kaya gusto ko lang kumpirmahin sa iyo. Anong pinagsasabi mo? Usisa ni Gogo habang binalot ng tensyon ang buong silid. Dito na binitawan ni Shinwi ang linyang yayanig sa buong pundasyon ng pagkakakilanlan ng Hallmaster. Wika ni Shinwi, Pinol-Lohol Master Gogo, dating First Young Lord ng Divine Cult, at ang unang disipulo ng Demon Lord. Literal na nagulat si Gogo sa tindi ng narinig. Hinarap siya ni Shinwi nang may matalas na titig at nagtanong, hindi mo ba gusto ang kapangyarihan? Sa ilalim ng maliwanag na kabilugan ng buwan, nagpatuloy ang mapanganib na usapan ng dalawa. Wika ni Shinwi, hindi ko alam kung bakit ka naging Pinol-Lohol Master, pero inaasahan ko na ang iyong ambisyon ay hindi pa namamatay. Kung mayroon pa ring ambisyon sa loob mo, bakit hindi ka na lang maging partner ko? Natahimik si Gogo habang tila tumigil ang oras sa paligid. Ang tanging sagot ng katahimikan. Ikaw ang unang disipulo ng Demon Lord. Hindi ba't isang panghihinayang na isuko ang kapangyarihan ngayon? Muling hirit ni Shinwi para makuha ang loob ng Hallmaster. Yanig ang buong lugar nang magdugtong-dugtong ang mga detalye sa isipan ni Gogo. Bumanat ang Hallmaster nang may matalas na hinala at nanlilisik na mga mata, kaya ikaw pala ang nasa likod ni na Jin Guanyong at Guanpyong. Sinuportahan mo silang dalawa para makuha ang 3rd Young Lord. Sa kasong yun, saan mo ginamit ang mga punyal na yun? Ito ba ay yung martial art technique? Napakabangis. Mukhang ang aninong gumagalaw sa dilim ay opisyal nang nagpakita ng kanyang tunay na anyo sa harap ng Pinol-Lohol Master. Literal na napatigil ang hininga ni Shinwi sa tindi ng revelasyon ni Gogo. Wika ni Shinwi, alam mo ang lahat ng yan. Nakakagulat yan. Siguro ay ipinagtapat na ni Guanpyong ang lahat bago siya mamatay. Well, hindi naman siya ang pinakamahusay na disipulo sa kanilang lahat. Ngunit hindi nagpaligoy-ligoy ang Hallmaster at muling nag-utos ng may dambuhalang presensya. Wika ni Gogo, sagutin mo ang tanong ko. Bumanat si Shinwi nang may napakakalmadong tono habang sinusubukang pasukin ang kaisipan ng Hallmaster. Wika ni Shinwi, malalaman mo rin yan sa lalong madaling panahon. Ang mahalaga ay ang iyong kaisipan. Iba ka kina Guanpyong at Jin Guanyong. Sa partikular, ang titulo mo ngayon bilang Pinol-Lohol Master ay kinatatakutan ng mga martial artist ng kulto. Dagdag pa rito, ikaw ang unang disipulo ng Demon Lord. Sa tingin mo ba ay may saysay na ang isang pasaway na gaya ng 3rd Young Lord ang maging successor? Alam mo kung gaano siya kahirap hulaan. Ikaw ang mas mahusay na demonic martial artist. Ang pinakamahusay na kandidato para maging cult leader. Yanig ang atmosfera sa tindi ng alok na kapangyarihan. Wika ni Gogo, pinalalabas mo na makukuha ko ang kapangyarihan kung gusto ko lang. Oo, mabilis na sagot ni Shinwi. Maaari mong alisin ang lahat ng mga kandidato kung tutulungan ka namin. Sigurado ako na seryoso ang Demon Lord nang sabihin niyang pipili siya ng successor. Wala siyang magagawa kundi ang piliin ka. Napatigil si Gogo at naningkit ang mga mata sa tindi ng kuryosidad. Sabi ni Gogo sa kanyang isip, kami.
Hinarap niya si Shinwi nang may matalas na titig. Wika ni Gogo, wala kang alam. Hindi ganyang klaseng tao ang Demon Lord. Ngunit pilit pa ring kumakapit si Shinwi sa anino ng kanyang plano. Wika ni Shinwi, kahit na ganoon ang kaso, hindi ba't sulit pa ring subukan? Hindi nakakahiya ang sumubok na maging pinakamahusay. Wika ng Hallmaster, hindi ko iniisip na yan ay isang bagay na dapat sabihin ng isang duwag na nagpaplano sa likod ng mga eksena. Napakalupit na banat mula kay Gogo. Binitawan ni Shinwi ang kanyang huling hamon habang binalot ng tensyon ang silid. Wika ni Shinwi, sigurado ka ba na hindi mo ito pagsisisihan? Dito na sumabog ang bagsik ng Penal Law Hallmaster. Dahan-daang binunot ni Gogo ang kanyang espada na parang sinturon at pinatikas ito gamit ang kanyang chi. Napakabangis. Mukhang ang tapatang ito ay hindi nadadaan sa usapan, kundi sa isang labanang yayanig sa buong Divine Cult. Hinarap ni Gogo si Shinwi nang may dambuhalang presensya at winika, ikaw ang magsisisi sa mga bagay-bagay. Isang vice leader ng Grain Cleaning Group na pumasok ng palihim sa opisina ng Penal Law Hallmaster. Isa itong malinaw na felony. Sinabi mo kami, sino pa ang kasama mo? Yanig ang buong paligid ng pakawala ni Gogo ang kanyang dambuhalang chi at itinutok ang kanyang espada kay Shinwi. Bumanat si Shinwi nang may napakakalmadong tono, maling tao ang nakuha ko. Akala ko ikaw ang pinakaposibleng kandidato sa kanilang tatlo, pero nagkamali ako. Biglang isinagawa ni Shinwi ang isang foot technique at nagsimulang maglaho sa hangin. Sa labas, muling lumitaw si Shinwi at napamura na lang sa tindi ng inis. Lintik. Sabi niya sa kanyang isip habang naniningkit ang kanyang mga mata, mukhang mas marami siyang alam kaysa sa inaasahan namin. Mas mabuting kumilos ako ng mas maingat. Maaaring nasa pangan, ngunit sa isang pikit mata, biglang may isang kamao na mabilis na lumilipad patungo sa mukha ni Shinwi. Napasigaw si Shinwi sa sakit habang pagulong-gulong sa lupa matapos tamaan. Isang misteryosong figura ang lumitaw habang nagpapakawala ng nakakangilabot na demonic chi. Sabi ni Shinwi sa kanyang isip habang nanginginig sa tindi ng hilakbot, hindi man lang ako makagalaw. Napakalakas na demonic energy. Sino? Ikaw na maliit na daga. Matagal na rin tayong hindi nagkita, wika ng ating bida na si Sorayang nang may napakalamig na titig. Literal na napatigil ang hininga ni Shinwi sa tindi ng gulat, Sorayang. Bakit siya nandito? Sa mismong sandaling yun, dumating ang Penal Hallmaster at lumitaw sa likuran ni Shinwi. Wika ni Gogo, alam ko na darating ka para makita ko kung ang mga chismis tungkol sa pagiging disipulo ko ng Demon Lord ay ikakalat. Kailangan namin ng pain para mailabas kayo sa inyong maliit na pinagtataguan. Napakalupit na revelasyon. Napasigaw si Shinwi sa tindi ng gulat, ano? Kung ganoon, sinadya niyo ang pagpapakalat ng mga chismis na yun. Nanatiling tahimik si Gogo at hindi na nag-abalang sumagot sa kanya. Nag-cross ng kanyang mga braso si Sorayang habang nanlilisik ang mga mata at binitawan ang kanyang utos. Ikaw na maliit na hayop, mas mabuting sabihin mo sa amin ang lahat ng alam mo. Mabilis na lumipat ang eksena sa loob ng piitan kung saan ang bawat sulok ay puno ng pighati. Kasalukuyang tini-torture si Shinwi habang sumisigaw at umuubo ng dugo sa tindi ng sakit. Pagkalipas ng ilang sandali, sinimulan na ni Gogo ang pag-interrogate sa kanya para pigain ang lahat ng katotohanan. Napakabangis. Mukhang ang pain ni Sorayang at Gogo ay matagumpay na nakahuli ng isang malaking isda na maglalantad sa mga nagtatago sa dilim. Hinarap ni Gogo ang bilanggo nang may napakalamig na titig habang sinusuri ang bawat salita nito. Wika ni Gogo, kaya ang Grain Cleaning Group ay binubuo ng mga taong may matinding galit laban sa Third Young Lord. Ang layunin niyo ba ay gamitin ang ibang mga disipulo para paslangin ang Third Young Lord? Bakit ka ba naging bahagi nila sa unang pagkakataon? Wala ka naman talagang sapat na dahilan para kapuotan ang Third Young Lord, hindi ba? Literal na sumabog ang galit ni Shinwi at sumigaw ng may matinding pighati. Wika ni Shinwi, walang dahilan para kapuotan siya. Nawala ang lahat sa akin dahil sa bastardong ito. Paanong hindi ko siya kakapuotan? Bumanat ang ating bida na si Sorayang nang may napakakalmadong tono habang pinagmamasdan ang naghihirap na traidor. Wika ni Sorayang, hindi siya ang tipo ng tao na aamin sa kanyang mga pagkakamali. Walang saysay na pag-usapan pa ang dahilan ng kanyang pagkamuhi.
Napakalupit na revelasyon ang isinigaw ni Shinwi sa gitna ng kanyang pagdurusa. Sigaw ni Shinwi, manahimik ka. Nakatanggap ako ng hindi makatarungang parusa para sa aking mga krimen. Sumusunod lang din ako sa mga utos ng pakainin ko ang iyong maid ng slow corrosion poison insect na yan. Yanig ang buong piitan sa tindi ng presensyang binitawan ni Sorayang. Hinarap niya si Shinwi at winika, hindi mo pa rin nakukuha, ha? Iyan ang problema sa mga taong katulad mo. Iniisip nyo na wala kayong ginagawang masama basta't sinusunod nyo lang ang utos. Sa isang iglap, dambuhalang puwersa ang ipinamalas ni Sorayang ng pigain at tuluyang tanggalin ang natitirang tenga ni Shinwi. Napasigaw si Shinwi sa tuktok ng kanyang mga baga habang ang dugo ay dahan-daang tumutulo mula sa kanyang sugat. Muling nag-utos ang ating bida ng may dambuhalang awtoridad. Wika ni Sorayang, sagutin mo ang aking mga tanong ng maayos. Para sa anong layunin nyo at bakit kinokolekta nyo ang lahat ng mga punyal na yon? Umubo si Shinwi at naglabas ng dugo habang pilit na nanlilisik ang mga mata. Sorayang, ikaw na bastardo ka. Muling humirit ang ating lodi, saan nyo itinago ang mga yon? Dito na binitawan ni Shinwi ang kanyang huling panunumpa sa gitna ng paghihingalo. Wika ni Shinwi, papatayin kita. Ano man ang mangyari, itinataya ko ang aking buhay para rito, para lang makita ang iyong pagbagsak, Sorayang. Literal na napatigil ang mundo nang magsimulang magbago ang anyo ni Shinwi. Ang kanyang mukha ay naging kulay mapusyaw na asul at ang kanyang mga mata ay nag-apoy sa kulay pula. Hindi pa doon nagtatapos dahil ang kanyang katawan ay nagsimulang tubuan ng mga matutulis na patalim sa kanyang likuran. Dambuhalang gulat ang bumalot sa dalawa sa tindi ng nasaksihan. Nanlaki ang mga mata ni Sorayang at napasinghap sa tindi ng hilakbot. Sigaw ng ating bida, ano ba yan? Mukhang ang halimaw na ito ay mitya ng isang panibagong sakuna na yayanig sa buong divine cult. Nanlaki ang mga mata ni Gogo sa tindi ng revelasyong kanyang nakita sa katawan ng traidor. Wika ni Gogo, may mga piraso ng metal sa loob ng kanyang katawan. Napakalupit na determinasyon sa gitna ng kamatayan. Buong bangis na sumigaw ang naghihingalong si Shinwi habang puno ng puot ang kanyang tinig. Sigaw ni Shinwi, mamatay kayong kasama ko rito. Itinutok ni Shinwi ang kanyang katawan sa dalawa at sa isang pikit mata, nagsimulang lumabas ang mga punyal mula sa kanyang mismong laman. Literal na napatigil ang mundo ni Sorayang sa tindi ng gulat sa nasaksihan. Sabi ni Sorayang sa kanyang isip habang naniningkit ang mga mata, mga punyal sa loob ng kanyang katawan. Iyan ang mga explosive shadow poison daggers. Yanig ang buong piitan sa dambuhalang pagsabog na sumunod. Sa gitna ng usok at kaguluhan, isang punyal ang mabilis na lumipad patungo sa ating bida at muntik na itong tumama sa kanyang mukha bago tumama ng napakalakas sa pader. Habang patuloy na nalalaglag ang iba pang mga punyal mula sa wasak na katawan ni Shinwi, napamura na lang ang ating bida sa tindi ng panganib na bumabalot sa kanila. Sabi ni Sorayang sa kanyang isip, lintik. Sa huli, bumagsak ang katawan ni Shinwi sa malamig na lupa at tuluyan ng binawian ng buhay, baon ang kanyang galit hanggang sa huling hininga. Napakabangis. Mukhang ang madugong pagtatapos ni Shinwi ay nag-iwan ng isang misteryong mas matalas pa sa mga punyal na muntik ng pumaslang sa ating bida. Maraming salamat sa panunood. Kung nag-enjoy kayo, click nyo naman ang like button at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga uploads namin.